Ang unang eksena ng pelikula ay naganap sa eroplano na papunta sa Novosibirsk, Russia. Kabilang sa pasahero ang isang ina kasama ang kanyang anak na si Katya. Habang lumilipad, makikita ang makina ng eroplano ay sumasabunot. Di nagtagal, napansin ni Katya na nawala ang ina nito sa kanyang tabi, ilang sandali bago ipahayag ng piloto na gagawa sila ng emergency landing. Nang ang eroplano ay nagsimulang mawalan ng kontrol, napansin ni Katya ang matandang babae sa likod niya na sumasambit lang ng hindi maintindihang mga salita. Nahimatay si Katya dahil sa takot, at tuluyan nang sumabog ang makina ng eroplano dahilan para ito ay mag-crash. Pero kahit papaano, nakalabas pa rin ng buhay si Katya. Siya lamang ang mahimalang nakaligtas sa pag-crash at paika-ikang naglalakad sa kakahuyan. Lumipas ang 20 taon, hinanap ng isang crew ng mga reporter si Katya upang kapanayamin siya para markahan ang ika-20 anibersaryo mula noong karumal-dumal na trahedya. Kasama ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Diana, pumayag si Katya sa interview. Sa pagharap niya sa kanyang trauma, sinabi ni Katya sa reporter na ayaw na niyang isipin ang partikular na araw na iyon. Dahil sa kanyang trauma ay pinili niyang maging isang psychologist. Nagwika si Diana na dahil ang kanyang ina ay nakamove on na mula sa pag-crash, pinaplano nilang sumakay ng eroplano para makilala ang lolo ni Diana. Isang araw, sumakay sina Katya at Diana sa isang late night flight at mukhang wala na masyadong pasahero sa flight na ito, dahil maraming mga pasahero ang nagbago ng kanilang plano dahil sa masamang panahon. Pagsakay nila sa eroplano, sinabi agad ni Diana kay Katya na gusto niyang umupo sa likuran, ngunit sinabi ni Katya na hindi sila doon nakaupo. Bago mag-take off, nakilala nila ang lalaking nagngangalang Alexei na nakaupo sa row sa tapat nila. Nang mapansin ang kaba ni Katya, sinabihan niya itong huminahon at tinitiyak na magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal, napansin ni Katya ang isang kaguluhan na nangyayari sa ilang mga hilera sa likuran nila dahil ang matandang babae na nagngangalang Galina ay nagsimulang magkaroon ng panic attack dahil takot daw siya sa paglipad. Si Katya na isang psychologist ay tinulungan ng matanda sa pamamagitan ng pakikipag-usap at iniabot ang isang pares ng kanyang stress relief pills. Sa harap na hanay ng eroplano, ang negosyanteng nagngangalang Nikolai ay nagtanong sa isang broody hipster na nakaupo sa tapat niya kung ano ang kanyang iginuguhit, kung saan tumugon ng hipster na wala na siyang pakialam kung ano man ang ginuguhit niya. Nang malapit nang lumipad ang eroplano, nagsimulang makarinig si Katya ng isang metal squeak mula sa itaas na nag-trigger sa kanyang trauma, kaya agad siyang pumunta ng banyo at uminom ng tableta para pakalmahin ang sarili. Hindi pinapansin ang pagtawag ng stewardess na nagsasabing dapat ay maupo na siya ngayon din. Habang pinapaliwanag ng stewardess ang mga tagubilin sa kaligtasan, biglang narinig ni Katya ang boses ng kanyang ina at nakitang iba na ang hitsura ng pinto ng banyo. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Hanggang sa makakita siya ng pinto na agad na naghatid sa kanya pabalik sa eroplano. Litong-lito si Katya na lumilingon sa paligid at napansin niyang nakablock ang emergency exit bago siya lapitan ng stewardess na nagsasabing bumalik na siya sa kanyang upuan. Nang makita kung gaano kabalisa ang hitsura ni Katya, sinubukan ni Alexei magtanong kung ano ang nangyayari sa kanya ngunit hindi ito sumasagot, kaya ang sumagot na lang ay si Diana. Inilahad ni Diana kay Alexei na ang kanyang ina ang nag-iisang nakaligtas sa isang nakamamatay na pag-crash ng eroplano noon. Sa wakas ay lumipad na rin ang eroplano at sa sandaling ito ay nasa himpapawid na, humingi ng paumanhin si Katya kay Alexei dahil sa pagiging bastos niya kanina. Nagsimulang mag-usap ang dalawa, kung saan isiniwalat ni Alexei na siya ay isang reporter na bumibisita sa bawat war zone sa mundo para mag-cover ng balita. Mamaya habang tulog na ang lahat, napadaan ang eroplano sa isang mabagyong gabi, ngunit biglang namula ang langit at sunod-sunod na palad ang lumitaw sa mga bintana. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita ng batang si Katya na naghahapunan kasama ang kanyang ina at tinanong ang kanyang ina kung ang peklat ba sa kanyang binti ay gagaling na, ngunit sinabi ng ina na maaaring manatili na ito ng habang buhay. Ilang sandali pa ay napansin ni Katya ang pumapangit na mukha ng kanyang ina sa refleksyon ng salamin na kung saan labis niyang pinagtataka. Tinanong pa ni Katya kung namatay ba siya sa pagbagsak ng eroplano, kung saan ikina-offend ito ng kanyang ina at nagsabing itigil na ni Katya ang pagtatanong ng ganoong kalokohang tanong dahil 3 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Habang naghuhugas ng pinggan ng ina, nagsimulang makarinig si Katya ng paglangit-ngit ng isang leg brace.
At pagkatapos, ang katawan ng kanyang ina ay nagsimulang magbago ng kakaiba. Sa kabutihang palad, ito ay isang panaginip lamang. Nagising siya dahil sa turbulence pati na rin ng iba pang pasahero. Nagpatuloy ang turbulence at ang asawa ni Galini na si Evgeny ay biglang nawalan ng malay na nagudyok sa mga pasahero at stewardess na tumulong sa kanya. Si Katya, na isang medically trained, ay nagtuturo sa kanila kung ano ang gagawin. Inihiga nila ang lalaki sa lupa para makapagsagawa ng CPR si Katya. Ngunit pagkatapos, nagising ang matanda at sinakal si Katya sabay bumulong ng mga kakaibang salita bago muling mawalan ng malay. Ang mas malala pa, mas lalong tumitindi ang turbulence sa parehong oras habang si Katya ay natigilan ng mapansin ang aninong kamay sa likuran ni Alexei. Hanggang sa isang segundo, napahinto ang lahat ng si Evgeny ay tuluyang binawian ng buhay. Bigla na lang, ang buong eroplano ay dumaranas ng matinding turbulence at ang lahat ng mga pasahero ay napilitang higpitan ang pag-upo sa pinakamalapit na upuan. Kinuha ng stewardess ang extra na tangke ng oxygen at sumugod kay Diana, ngunit tumilapon siya sa kisame at natapon din ang oxygen. Samantala, dahan-dahang nawalan ng malay si Katya dahil sa kakulangan ng oxygen at bumalik sa alaala niya ang matandang babae mula sa likuran niya noong nangyari ang trahedya. Nang magising siya, huminto na rin ang turbulence at nagmadaling bumalik sa takot na si Diana at siniguro sa kanya na hindi na niya ito iiwan muli. Pagkatapos ay inihayag niya kay Alexei ang tungkol sa matandang babae na nakasabay niya sa flight 20 taon na ang nakakaraan at naisip niya na ang matandang babae ang nasa likod nito dahil ang mga kakaibang salitang ibinulong ni Evgeny sa kanya kanina ay katulad ng sinalita ng matandang babae. Ipinagpalagay ni Katya na ang matandang babae ay nagagalit dahil siya lamang ang nakaligtas sa pag-crash noon, kaya gusto na rin nitong wakasan ang kanyang buhay ngayon. Gayunpaman iginiit ni Alexei na ang pagkamatay ng matanda ay ganap na natural at tiyak na naghahalucinate lang si Katya dahil sa ininom niyang tableta. Pagkatapos pinuntahan niya ang nagdadalamhating si Galina upang ipahayag ang kanyang pakikiramay. Pagbalik niya kay Diana, napansin niya ang drawing ni Diana ng isang eroplano kung saan nakaupo sila sa likuran upuan, ngunit muli niyang sinabi na hindi iyon ang kanilang mga upuan at bumalik sila sa kanilang hilera. Inihayag pa ni Katya kay Alexei na narinig niya ang boses ng kanyang ina bago ang pag-take off at sa tingin niya ay nagbibigay ito ng babala tungkol sa isang bagay. Bigla na lang, ang ulo ni Alexei ay nagsimulang sumakit habang si Diana naman ay tila may kausap sa likuran hilera. Even I'm getting sick of this flight. Ibinunyag na si Diana ay nakikipag-usap sa isang batang babae na nagbabanta na iiwan daw siya ng kanyang ina sa sandaling magsimulang mag-alab sa apoy ang isang lalaki na ikinalito ni Katya. May bigla ang isang anunsyo na ang eroplano ay magbabago na ng direksyon dahil sa bagyo at maglalanding na sila sa Novosibirsk, ang parehong lungsod na pinuntahan nila Katya at ng kanyang ina 20 taon na ang nakararaan. Dito, muling napansin ni Katya na parang may mali sa attendant nang makita ang malamig na tingin nito. Di nagtagal, ang tangke ng oxygen na tumilapon kanina ay tumutulo sa ilalim ng upuan ng negosyante, habang may tumagas na likido sa kisame sa itaas niya. Pagkatapos muling sinabi ni Diana sa kanyang ina na iiwan siya nito, sakto nang inilabas ng negosyante ang kanyang sigarilyo at sisindihan na ito. Napansin ito ni Katya at tumakbo palapit sa kanya, ngunit huli na dahil mabilis na nagliyab ang apoy sa lalaki dahil sa tumagas na likido sa kisame at tangke ng oxygen sa ibaba niya na lalong nagpaliyab sa apoy. Kakatwa, nakita ni Katya ang isang mukha sa apoy na sumisigaw sa kanya bago sumugod ang dalawang stewardess para apulahin ang apoy. Sa kabutihang palad, ang negosyante ay buhay pa, ngunit lubhang nasunog. Habang sinusubukan ng mga attendant na bigyan siya ng paunang lunas, nagmadaling bumalik si Katya kay Diana, ngunit napansin niyang muli ang anino. At pagkatapos bigla na lang, natagpuan niya ang sarili sa kanyang bahay kasama si Diana, isang araw bago ang pag-flight nila na may peklat pa rin sa kanyang binti. Pagkatapos niyakap niya si Diana at iminumungkahi na dapat nilang kanselahin ang kanilang biyahe bukas na sinang-ayunan naman ni Diana. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpasya siyang hindi na niya gustong inumin ang mga gamot at itinapon ito sa toilet. Pagkatapos ay narinig ni Katya ang boses ng kanyang anak, ngunit wala na siya kahit saan. Biglang yumanig ang bahay, habang galit na sinisigawan ni Diana ang kanyang ina dahil sa di umano'y pag-iwan sa kanya. At muli na namang bumalik siya sa eroplano sabay tinawag siya ni Galina. Patakbong lumapit si Diana sa kanya at sinabing nilagpasan lang siya nito at hindi man lang napansin.
Hiniling ni Katya sa anak na patawarin ang kanyang kapabayaan. Dumating si Alexei na nangangailangan ng tulong ni Katya sa pag-aasikaso sa nasunog na si Nikolai. Matapos tingnan ng kaawa-awang lalaki, napag-isip-isip niyang barado ang daanan ng hangin nito, at sa makatuwid ay tinuruan niya si Alexei na tulungang hawakan ang kanyang ulo ng tuwid upang makahinga ang lalaki. Habang inihahanda ang first aid kit, tinanong siya ni Alexei kung bakit siya umalis kanina, kaya ipinaliwanag ni Katya na sa palagay niya ay nagkakaroon siya ng hallucination. Sa makatuwid nalilito siya sa pagitan ng kanyang mga bangungot at sa realidad. Sa tapat niya, nagdodrawing pa rin ang Brody hipster habang bumubulong ng mga kakaibang salita sa kanyang sarili na ikinairita ni Katya. Nawalan siya ng pasensya at nagsimulang sumigaw sa hipster, ngunit pinigilan siya ni Alexei. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Nikolai abutin ang kanyang mobile phone, kaya tumayo ang hipster at tinulungan siya. Ipinakita niya sa negosyante ang kanyang wallpaper na nagpapakita ng larawan ni Nikolai na masayang nakangiti kasama ang kanyang pamilya. Matapos makita ang mga mukha ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon, si Nikolai ay tuluyang pumanaw. Ngayong nawalan na sila ng isa pang buhay, humingi ng paumanhin si Katya sa hipster, at sa wakas ay nagpakilala sila sa isa't isa. Ang pangalan ng hipster ay Pavel. Pagkatapos, napansin ni Katya na wala si Galina sa kanyang upuan at matagal nang nasa banyo. Nag-aalala para sa matanda, si Katya ay kumatok sa pintuan ng banyo na nagpasar sa mga stewardess. Inaakalang si Katya ay may sakit sa pag-iisip at dapat nang umupo. Ngunit nang tuluyan nilang mabuksan ang pinto, wala si Galina doon. Samantala lingid sa kanilang kaalaman, ang patay na katawan ni Yevgeny ay biglang dumilat ang mata. Nang babalik na si Katya sa kanyang upuan, itinulak siya ni Yevgeny at napahiga siya sa upuan, kung saan maraming maitim na kamay ang gumagapos sa kanya. Napansin din niya na siya ay nasa row 19. Bumalik siya sa realidad, at nakita niyang nakaupo pa rin ang bangkay ni Yevgeny. Nakikita rin niya ang mga figura ng anino, na tila may gustong ipahiwatig sa kanya. Agad pinuntahan ni Katya ang anak, iginigiit na dapat na silang umalis sa eroplano sa mga sandaling ito. Sinubukan ni Alexei na pigilan siya, ngunit agad na nagsimulang dumugo ang mata ni Alexei at hinimatay. Nagmadaling lumapit sa kanila ang dalawang stewardess na sinusubukan ding pigilan si Katya sa paglabas ng eroplano. Ngunit pagkatapos, ang isa sa kanila ay nagsimulang magsuka ng tubig. Hanggang sa bumagsak siya at mamatay. Pagkatapos ay lumakad siya papunta kay Pavel sabay kinuha ang sketchbook nito. Napagtanto na ngayon ni Katya na lahat ng pangitain niya ay ginuguhit ni Pavel. Sa sandaling makita niya ang hint patungong exit, ang katawan ni Pavel ay nagsimulang maglaho sa hangin. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng mahigpit na stewardess at maging si Alexei na kumbinsihin si Katya na huwag pumunta ng cockpit. Sinasabi nila sa kanya na sinusubukan lang nilang protektahan siya mula sa isang bagay. Ngunit pagkatapos, ang stewardess ay nahila ng hindi nakikitang puwersa, habang si Alexei ay lalo pang dumugo ang kanyang ulo, hanggang sa siya ay bumagsak at mamatay. Nang wala ng ibang pagpipilian, sinira ni Katya ang pinto ng cockpit, ngunit sa halip, napadpad siya sa isa pang cabin ng eroplano na kahawig mismo ng eroplanong nag-crash noon na sinakyan niya. Gayunpaman hindi siya nawawalan ng pag-asa at patuloy siyang lumilipat mula sa isang pinto patungo sa isa pa, hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa isang cabin na ganap na kakaiba mula sa nauna. Bigla ring nawala si Diana sa tabi niya, at nakakapagtakang napunta ito sa dulo ng cabin na may anino, kaya tumakbo si Katya para puntahan siya. Well, dito na nga inihayag ang buong plot ng pelikula, kung saan lahat ng pangyayari sa naunang eksena ay walang katotohanan, dahil si Katya ay talagang nasa eroplanong papabagsak na. Ang matandang babae na palaging inaakala ni Katya na naging sanhi ng pag-crash, ay nagbanggit ng salita upang makatulog siya, dahil ayaw nitong makita ng batang si Katya kung gaano kakilakilabot ang kamatayan. Bukod pa dito, lahat ng mga pangitain na nakita ni Katya ay isang sulyap lamang ng hinaharap na buhay na hindi siya magkakaroon. Dahil patuloy na sinusubukan ni Katya gumising at patunayan na ayaw niyang mamatay, pinakawalan ng matandang babae si Katya mula sa kanyang spell, at ang kapalaran ni Katya ay nasa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa nakaraan, kung saan makikita ang mga tao sa eroplano, ay ang parehong mga tao na nasa imahinasyon ni Katya na nakikipag-ugnayan sa kanyang hinaharap na buhay. Si Galina at ang kanyang asawang si Yevgeny ay nakaupo sa ilang mga hilera sa likuran nila, nang si Yevgeny ay inatake sa puso, at tinulungan siya ng ina ni Katya.
Sa huling pagkakataon, ang natutulog na batang si Katya ay bumalik sa kanyang hallucination upang magpaalam sa kanyang imaginary daughter na si Diana, kung saan sinabi sa kanya ni Diana na bigyang pansin ang maliit na pahiwatig na ibinigay sa kanya sa buong hallucination na ito upang mailigtas ang sarili. Nang tuluyang magising ang batang si Katya, bumalik ang eksena sa pinangyarihan ng pagbagsak ng eroplano sa simula ng pelikula. Gumapang ang batang si Katya patungo sa mga upuan sa likod at nagawang makarating sa kanyang ina. Sa kakilakilabot na sitwasyong ito, nasaksihan din ng batang si Katya ang lahat ng iba pang mga pasahero na isa-isang namatay. Pagkatapos ay tinulungan sila ni Alexei makaupo sa likurang upuan, ngunit sa kasamaang palad, si Alexei ay namatay sa pagsabog. Nagtapos ang pelikula pagkatapos ng pag-crash ng eroplano, kung saan pareho silang nakaligtas mag-ina, at nakaupo sa walang iba kundi ang Row 19.